No? Pero, alam nyo mga kapatid, itong pag-aaralan natin ngayon, itong prayer sa pagpapatuloy nitong ating topic patungkol dito sa Lord's Prayer, we need this more than ever. Itong huling petition dito sa prayer na ito, at ang sinasabi, this is sa Matthew chapter 6 verse 13, ang sabi dito, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Bakit ko nasabi na mas kailangan natin ito more than ever, mga kapatid? Ito ay sinasabi ko doon sa mga tinuturuan. Doon sa nakita natin na kayang magmensahe. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Alam niyo mga kapatid, yung gawa ng kaaway, ang tinatarget ng kaaway ay yung may mga gift ng leadership, yung mga may gift ng preaching, yung mga pastor. No? Bakit? Dahil pag yun yung napabagsak, madali na yung church, yung local church. No? Although, hindi magwawagi ang kaaway sa iglesia. Pero yung mga local churches, alam naman natin na merong mga controversies pagdating sa mga leaders ng church. Kaya yung prayer na, lead us not into temptation, but deliver us from evil, napaka-importanteng panalangin nito. Na si Kristo mismo ang siyang nagturo sa atin. Kapag sinabi nating temptation or tukso, marami kaagad tayong naiisip na bagay. No? Na siyang tumutukso sa atin. No? Na siyang nagtetempt sa atin bilang mga tao. No? Lalo na ngayon. No? Lalo na ngayon sa kapanahunan natin. No? Sa age of consumerism. No? Ang daling matukso ng mga material na bagay. No? Ang daling matukso. May bagong lalabas na cellphone, kailangan meron ka nun. No? May iPhone 17? Hindi, ako. No? May bagong lalabas na gadget, kailangan meron ka nun. May bagong lalabas na mga na kailangan meron kang bagong sapatos or meron kang bagong kasuotan. At meron ka dapat, yung kasama mo, bumili ng sasakyan, kailangan bago din yung sayo. Nasa lipunan natin ngayon, ang daming pagkakataon ng kaaway na i-tempt tayo para tayo ay magkasala. Lalo na sa kapanahunan natin ngayon. Napakadaling magkasala ngayon. Diba? At nakikita natin sa paligid natin, at tayo bilang mga mananampalataya, no, pag tumingin tayo sa kapaligiran natin, ang daming tukso na lumalaganap sa ating kapaligiran. No? Ang dami niyan. No? Na tayo'y maaaring mahulog sa pagkakasala dahil dito sa mga tuksong lumalaganap sa ating kapaligiran. Kaya nga itinuturo ng Biblia na, anong sabi? Not to live by this world. No? Huwag kang mamumuhay na kagaya ng mundo. Ayun ang itinuturo ng Biblia. Sabi doon, mamuhay tayo na kagaya ni Kristo. Hindi tayo mamumuhay na kagaya ng mundo dahil dito sa buhay natin sa mundong ito ay napakaraming temptation na dumalaganap. No? Kaya sinasabi ni Kristo dito sa Lord's Prayer na ito, sabi niya, ipanalangin nyo itong bagay na ito. Lead us not into temptation. Ngayon, guaranteed ba yon, mga kapatid? Tumutugon ng Diyos doon sa panalangin na lead us not into temptation. Pero, every now and again, tayo bilang mga mananampalataya ay nagkakasala.
nahuhulog dun sa mga temptation na ating nakikita. Nahuhulog dito sa mga temptation na ito. Alam niyo mga kapatid, nung itinuro ito ni Jesus Christ, yung Lord's Prayer, bago ito, doon sa Matthew chapter 4, mababasa natin doon yung temptation of Jesus Christ. Hindi niya ito sinasabi dahil wala siyang temptation na naranasan. No? Hindi sinasabi ni Jesus Christ, ipag-pray niyo na huwag kayong matempt. Dahil hindi ako na-tempt. No? Sinasabi ito ni Jesus Christ dahil siya mismo ay nakaranas ng temptation. No? Doon sa Matthew chapter 4. At sabi doon sa chapter 4 ng Matthew, sabi doon, magsisimula po ito sa verse 1. Sabi dito, Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. And the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. But he answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you. And on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Jesus said to him, Again, it is written, You shall not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world and their glory. And he said to him, All this I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, Be gone, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. So si Jesus Christ ay tinempt ni Satan nitong mga time na to. So after 40 days na nag-fasting si Jesus Christ, 40 days, nag-fasting siya, hindi siya kumain, talagang iginugol niya yung 40 days sa Panginoon, sa pananalangin at sa spiritual na bagay, no? At after nung 40 days na yon, ang sabi doon, he was hungry. At nung panahon na yon, no, ay doon siya tinempt ng tempter na si Satan. At may tatlong bagay kung saan siya tinempt. Una, pagkain. No? Una ay pagkain. Pangalawa, ano yung pangalawa? No? Ano yung pangalawa? Sabi nun, tumalon ka. No? Tumalon ka dyan. At kasi sabi, iingatan ka ng Diyos. No? Tumalon ka at iingatan ka ng Diyos. At yung pangatlo ay ibibigay sa kanya yung lahat ng kaharian sa langit. Ngayon, itong mga temptation na ito na ibinigay kay Jesus Christ, sabi sa Hebrews chapter 4 verse 15, sabi doon, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in very respect has been tempted as we are, yet without sin. Hindi natin pwedeng sabihin na si Kristo hindi siya nagkasala dahil siya ay Diyos, dahil siya ay si Kristo, at ako ay isa lamang normal na tao. Normal na tao at ang katwiran pa ng marami, ako ay tao lamang na nagkakamali, nagkakasala. May katotohanan dun sa bagay na yon. Pero hindi natin kayang unawaan yung temptation na naranasan ni Jesus Christ. Pero sa kabila ng temptation na yon, siya ay nagtagumpay at hindi nagkasala.
Si Kristo ay nagtagumpay sa kabila ng bigat ng temptation na kanyang naranasan at siya ay hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng hindi niya pagkakasala, siya ay naging karapat-dapat na siyang magkumuha ng ating mga kasalanan at tayo'y mapatawad dahil doon sa perfection ng buhay ni Kristo na inilakad niya sa mundo. Alam niyo yung temptation na ibinigay kay Jesus Christ? Mahihirapan tayo bilang tao na magtagumpay doon sa ilang temptation na yon. Doon sa ilang temptation na yon. Kapag in-offer sa atin yung buong mundo, anong gagawin natin bilang mga tao? Kapag in-offer sa atin yung mga bagay ni in-offer kay Jesus Christ para sambahin niya si Satanas, kaya ba natin na sabihin doon sa temptation na yon, go away Satan? Pero si Kristo dito ay nagtagumpay siya doon sa mga temptation na yon na ibinigay sa kanya, na naranasan niya. Kaya karapat dapat ding ituro ni Kristo na sa ating pananalangin bilang mga mananampalataya ay hilingin natin sa Diyos na ilayo niya tayo sa tukso. Bakit? Dahil siya mismo bilang ating Panginoon ay nakapagtagumpay na dito sa bagay na ito. Sabi doon sa Hebrews 4:15 na binasa natin kanina, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness. Kinailangan ding daanan ni Kristo ang bagay na yon. Nang sa gayon, nung sinabi niyang ipanalangin nyo na kayo'y hindi matempt, ipanalangin nyo na kayo'y ilayo sa tukso. Bakit? Dahil nung naranasan niya yung tuksong yon, na naranasan niya, ay nagkaroon siya ng sympathy sa atin bilang mga tao. Na kapag tayo'y natutukso, nature natin bilang mga tao na magkasala. Hindi ganun kahirap para sa kaaway na tuksuhin tayo at tayo'y magkasala. Bakit? Dahil yun yung ating nature bilang tao, na tayo ay makasalanan. Na tayo ay makasalanan. Kaya sinasabi dito ng Hebreo na yung ating high priest, si Jesus Christ in flesh na nasa langit, na ating high priest, na siya yung nag-i-intercede sa atin sa Ama. Ang sinasabi niya, siya na nasa langit, naranasan niya yung tukso at siya'y nagtagumpay. Kaya kapag tayo rin naman bilang mga mananampalataya ay nakakaranas ng tukso, ay nauunawaan ni Kristo yung pakiramdam. Nauunawaan ni Kristo yung pakiramdam. Pero ang sinasabi dito ng Hebreo, but one who is in every respect, sabi doon, in every respect has been tempted as we are. Yung temptation na naranasan natin bilang mga mananampalataya ay hindi maikukumpara doon sa temptation na naranasan ni Kristo. Pero tayo bilang mga tao ay nagkasala. Tayo bilang mga tao ay nahuhulog sa kasalanan. Pero si Kristo na ating tagapagligtas ay nanatiling pure. Nanatili siyang walang kasalanan. At importante na maunawaan natin itong bagay na ito. Importante na maunawaan natin na yung ating sinasampalatayanan ay isang perfect being. No? Hindi natin maunawaan yung lawak noong katotohanan na si Kristo ay 100% na tao at siya'y 100% na Diyos. Hindi natin makokomprehend yung katotohanan ng bagay na yon. Pero siya, sa kanyang pagiging 100% na tao, ay nauunawaan niya yung kalalagayan natin bilang mga mananampalataya na tayo rin naman ay natutukso. Si Adan, nung siya'y tinukso, siya ay nagkasala. At dahil dun sa kasalanan ni Adan, lahat tayo ay nakaranas ng kamatayan.
At yung sumunod na Adan, which is si Kristo, in every respect, siya ay tinukso, pero hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkasala. At siya ay nanatiling banal. Kaya nung sinasabi niyang ipanalangin niyo sa Diyos, na ilayo kayo sa tukso, dahil nauunawaan ni Kristo yung kalalagayan natin bilang mga tao. Na yung Diyos na ating sinasamba, yung ating tagapagligtas ay nakakaunawa sa atin at nakakaunawa sa ating kahirapan. Kaya binata ni Kristo yung krus dahil nauunawaan niyang walang ibang makapagliligtas sa atin maliban sa Kanya. Walang ibang makapagliligtas sa atin maliban sa Kanya. Nalalaman niya yung kalalagayan natin bilang mga tao. Kaya sabi ni Kristo dito, ipanalangin ninyo na ilayo kayo ng Diyos sa tukso, at sa paglayo ninyo sa tukso, maaaring dumating yung panahon na kayo rin naman ay magkasala. Tayo ay bilang mga mananampalataya ay inuutusan nating ipanalangin na tayo ay malayo sa tukso. No? Pero marami sa atin, no, isinasama pa rin ba natin sa ating panalangin itong bagay na ito? Sinasama ba natin sa panalangin natin, Panginoon, ilayo mo ako sa tukso. Panginoon, sa aking pursuit ng pagpapakabanal, tulungan mo ako na mapalayo sa mga tukso sa aking paligid. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, we need this prayer more than ever, lalo na dahil tayo ay nai-equip bilang mga Kristiyano para tayo naman yung tumayong leader ng church. At tayo bilang mga leader ng church ay maaaring meron ding mga tukso na dumating sa ating buhay na magdi-disqualify sa atin bilang leader. Napag-aralan natin to sa ecclesiology. No? Na merong requirement, merong mga qualification yung isang leader sa loob ng church. At isa sa mga qualification nito ay yung above reproach. Kailangan ikaw ay may good standing ka sa lipunan. Ngayon, kapag ikaw ay nagkasala at nahulog ka sa tukso, maaaring ma-disqualify ka doon sa iyong hinahawakan. Doon sa iyong leadership role. Kaya sinasabi ko kanina, we need this more than ever na ipanalangin natin sa Diyos na tayo bilang mga leader ng church, bilang mga mananampalataya, ay ilayo ng Diyos sa tukso. At kapag dumarating ang tukso sa ating buhay, alalahanin natin si Kristo. Remember Christ. When there is temptation in front of you, remember Christ. Na si Jesus Christ ay nagtagumpay. At dahil dun sa pagtatagumpay niya na yon, mapagtatagumpayan din naman natin yung tukso sa ating buhay. Mapagtatagumpayan rin natin yung mga tukso sa ating buhay. Dahil napagtagumpayan na ito ni Kristo, na ating Panginoon at tagapagligtas. Pero alam niyo mga kapatid, sa kabila ng pag-uusap natin ngayon, sa kabila nitong mensahe na ito, na lumayo tayo sa tukso, dumarating yung panahon na tayo'y nagkakasala. Sa kabila nitong mga bagay na ito, sa kabila ng ating pananalangin, Panginoon, ilayo mo ako sa tukso, pero dahil sa ating pagiging mahina, tayo'y nagkakasala. Meron ba sa atin na hindi nagkakasala? Na hindi nagkakamali. Ang lahat sa atin nagkakasala at nagkakamali. Kaya nga hindi lang sinabi ni Kristo dito na lead us not into temptation, pero sinabi niya rin, but deliver us from evil.
but deliver us from evil. Anong ibig sabihin ng evil? Pag sinabi nating evil, ito yung kasamaan sa ating paligid. At yung evil din na yon ay yung gawa ng kaaway. At evil din yung paggawa natin ng kasalanan. Kaya sabi ni Kristo dito, ipanalangin nyo rin na kapag kayo'y nagkasala, i-deliver kayo ng Diyos sa evil. Dahil isa sa malaking bagay na ating nagagawa ay yung ating mga kasalanan. Etong mga kasalanan nating ito ang naglalayo sa atin sa Diyos. Etong mga kasalanan nating ito, yung nagbibigay ng dahilan para tayo ay magkaroon ng doubt. Una, sa ating pananampalataya. Pangalawa, sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo ba, yung ating kasalanan dati, yun yung ibinabalik sa atin ni Satanas. Hindi, ikaw makasalanan ka, hindi mo pwedeng gawin niya, makasalanan ka, tapos lalapit ka pa sa Diyos. Makasalanan ka nga eh. Yun ang finifeed sa atin na idea ng kalaban. Pero yun ba yung itinuturo sa atin ng Biblia? Nauunawaan ng Diyos yung ating kalalagayan bilang tao. Kaya kapag tayo'y nagkakasala, ipanalangin din naman natin na i-deliver tayo ng Diyos sa kasalanan. Na i-deliver tayo sa evil, sa kasalanan. Parang si Haring David, a man after God's own heart. No? Si Haring David, itinalagang hari, ibinigay sa kanya yung anointing ni Samuel, at siya'y naging hari ng bayan ng Israel. Nagkasala po si David. Nagkasala si David kay Urias, kay Uriah, na asawa ni Bathsheba. Nagkasala si David. At hindi niya na-recognize yung pagkakasala niya na yon sa simula. No? Nagkasala si David, siya ay nag-commit ng adultery, tapos nag-commit pa siya ng murder dahil pinadala niya sa digmaan yung asawa nitong kanyang crush. Para mamatay sa digmaan. At si Haring David ay hari na nitong mga panahon na ito. At kinailangan pa ng isang propeta na pumunta kay David para sabihin niya na ikaw, David, nagkasala ka sa Ama. Nagkasala ka sa Diyos. Hindi ba kung pag-aaralan natin to, makikita natin si Prophet Nathan ay pumunta kay David at sabi niya, ikaw, David, ay nagkasala. Meron pa siyang parable na sinabi. Nagkasala ka. At nung time na yon, na-realize ni Haring David yung kanyang pagkakasala. At naisulat niya yung Psalms chapter 5. Psalms chapter 51. No? At ganito ang ating mababasa. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Restore to me the joy of your salvation. Si Haring David, nagkasala. No. Pero ang Diyos na siyang deliverer, na ang Diyos na siyang rescuer, ang siyang nagpatawad kay David at ni-restore yung joy ng kanyang salvation. Na tayo bilang mga mananampalataya, ang nawawala sa atin ay hindi yung ating kaligtasan kapag tayo'y nagkakasala. Ang nawawala sa atin ay yung joy ng ating salvation.
Kaya nga nagigrieve tayo kapag tayo nagkakasala. Na para bang tayo nahihiya sa Diyos dun sa kalalagayan natin bilang makasalanan. Pero hindi dahil nagkasala tayo ay binabawi na ng Diyos yung ating kaligtasan. Nawawala sa atin yung kagalakan ng ating kaligtasan dahil sa ating mga kasalanan. Pero sinasabi ni Kristo dito na kapag tayo'y nagkasala, ang Diyos ang siyang magdi-deliver sa iyo sa kasalanan at ang Diyos ang magre-restore ng relationship mo sa Kanya. Dahil hindi tayo yung gagawa nun. Hindi ako yung magre-restore ng relationship ko sa Diyos dahil wala akong kakayahang gawin ang bagay na yon. Ang Diyos ay tapat na siyang magre-restore ng ating kalalagayan bilang mga mananampalataya kung tayo man ay magkakamali. Kaya ito yung sinasabi ni Kristo. Na tayo bilang mga mananampalataya, idalangin natin sa Diyos. Idalangin natin sa Kanya na ilayo tayo sa tukso, pero ilayo niya rin tayo at i-deliver niya rin tayo sa mga evil na nangyayari sa ating buhay. Maaring yung mga evil sa ating buhay, maaaring ipinahihintulot din ng Diyos sa atin yon. Para tayo'y baguhin niya. Para tayo'y magkaroon ng dependence sa Diyos. At ipakita sa atin kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos kumpara sa atin bilang mga mahihinang tao. At makikita natin doon sa story ni David, naranasan ni David yung consequences ng kanyang kasalanan. Naranasan ni David yon. Hindi si David ang nakapagpatayo ng templo. Si King Solomon. At meron ding curse, meron ding consequence na ibinigay kay David. Na yung household ni David ay magkakaroon siya ng issues, magkakaroon ng problema. Kaya nga yung anak ni David ay talagang nagkaroon sila ng problema. So lagi nating tatandaan, mga kapatid, kapag nakaharap tayo sa tukso ng buhay na ito, mapipili natin kung tayo'y magkakasala o tayo'y susunod sa Diyos. Kaya nating piliin yon. May temptation sa harap mo, kaya mo bang piliin ang Diyos o piliin yung kasalanan? Pero hindi natin kayang piliin yung consequences ng makasalanang gagawin natin. Ang kasalanan na gagawin natin. Kaya nga mga kapatid, iniaaral ni Kristo rito na tayo'y dumalangin sa Diyos, na ilayo tayo sa tukso, at i-deliver tayo sa masama. Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi po dahil tayo'y Kristiyano na, hindi dahil tayo na nampalataya na kay Kristo, ay hindi na po tayo magkakasala. Dahil kung sasabihin natin na hindi na tayo nagkakasala, o kung sasabihin natin na hindi tayo nagkasala, sabi sa 1 John, sabi doon, na tayo nagsisinungaling. Dahil tayo bilang mga mananampalataya ay nagpapatuloy sa ating pagkakasala. Nagpapatuloy tayo sa buhay na ito. Pero ano yung ating ginagawa? Ano yung ating nararamdaman kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan? Importante po yung mga pakiramdam na yon. Meron bang conviction sa atin yung banal na espiritu kapag tayo nagkakamali? Kapag tayo nagkakasala ba, meron ba
Meron bang conviction yung Holy Spirit sa atin? Dahil yung conviction na yon, mga kapatid, sa ating pagkakasala, ay napakahalaga nito para tayo panumbalikin ng Diyos at tayo i-rescue niya doon sa ating mga kasalanan. At kapag tayo humaharap sa napakalaking tukso ng buhay, alalahanin po natin si Kristo. Alalahanin natin si Kristo na siyang hindi sumuko sa problema, sa tukso. Hindi siya sumuko sa tukso, pero siya bilang ating tagapagligtas ay nagtagumpay. Kaya ngayon tayo ay may kakayahan din namang magtagumpay sa mga tuksong ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng ito na nahayag sa aming kalagitnaan. Maraming salamat kay Kristo na siyang aming tagapagligtas, na hindi lamang, Panginoon, hindi siya malayo sa amin, nauunawaan niya kami. Dahil siya rin naman ay dumanas ng tukso. Pero katagumpayan, Panginoon, ang kanyang naranasan. Kagaya nito, Panginoon, kami naman ay dumadalangin sa iyo na ilayo mo kami sa tukso. Ilayo mo kami sa tukso, Panginoon. At kami naman ay magtagumpay rin kagaya ni Kristo. At kung kami man, Panginoon, ay magkakasala laban sa iyo, nananampalataya kaming kayo'y tapat, na kami patatawarin sa aming mga kasalanan at i-restore nyo ang aming relationship sa inyo. At Panginoon, idinadalangin din po namin sa inyo, deliver us from evil.